Yo, good morning mga kaibigan. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Yawn. Yeah, for today's video mga kaibigan, ako ay meron lamang konting i-share sa inyo tungkol dito sa kalagayan ng mga some updates sa immigration, IRCC, because may nabasa ako based doon sa post ng yung consultant ko, registered immigration consultant dito sa Canada, na nakita ko doon sa post niya. So yung mga under LMIA o work permits na under low wage, so I think hindi na yata marirenew or renewal because of some reasons, ano. So yung balita na yun ay na inilabas ng IRCC ay hindi magandang, not a good news. Anyway, yeah. So maraming maapektuhan ng mga kababayan natin na nag-work sa low wage stream, especially sa farm. Kasi dito sa area ko, ako ay nag-worry din kasi sa Abbotsford dito maraming Pilipino under work permit na nagtatrabaho sa mga farms. So nag-worry ako sa kanila. And since galing din ako, nag-work din ako sa farm, so ano rin ako, under work permit din ako before. So nakakaawa naman kung hindi sila marirenew. So siguro para sa akin, siguro meron namang ibang paraan, way para ma-extend sila. Kasi base sa IRCC, mataas ang unemployment rate dito sa area ko. So maraming nilabas, iba't ibang city sa mga province na mataas ang unemployment rate, na maraming kababayan natin or under work permit, maraming worker na under ng LMIA na mahirapan ng mag-renew o pwedeng ma-refuse yung inyong renewal, or yung iba company, or they're not, yung Service Canada will not allow to issue an LMIA sa mga ibang provinces. Yeah, so napaka hindi magandang balita. So anyway, yeah, and then also, yeah, sa panahon ngayon, sa Canada ang Canada ay medyo hindi magandang ang let's say hindi magandang timing ngayon na mag-apply ng trabaho dito sa Canada. Yeah, so tawag dito, yeah, because of unemployment rate, mataas ang unemployment, maraming permanent residents, Canadian citizens ang yung iba walang trabaho. So yeah, swerte ko nga lang kasi ako ay nakakuha ng trabaho nung umalis ako dun sa farm. Yeah, so yung ibang mga kababayan natin na umaasa na makapunta ng Canada, so ito lang may advice ko sa inyo. Huwag kayong mag-focus sa Canada masyado sa ngayon kasi mahirap talaga makapasok sa Canada ngayon. Mahirap. I-try nyo muna, if I were you, try nyo muna sa ibang bansa, not Canada. Try nyo kung meron kayong experience sa livestock like dairy, swine or poultry. Yeah, you can apply New Zealand, Australia, try nyo dyan, or United Kingdom, or some European countries na pwede nyong applyan. Yeah, so
kesa naman sa matenga kayo, maghintay kayo na maghintay na makapunta ng Canada and then wala naman, di ba? So sayang yung oras nyo. And yeah, so don't focus here in Canada. Ang hirap na. Nung ako pumasok dito 2021, nag-start na sila na slow down, pahirap ng pahirap. Yeah, so yeah, isa yun sa mga gusto ko i-share sa inyo na, and then pagbigay din ng advice sa inyo, lalo na sa mga kababayan natin na umaasa na makapunta dito, which is yeah, pag-aralan yung mabuti. Pumunta kayo ng IRCC website, magbasa kayo, tingnan nyo doon kung sa newsletter nila ano ba ang situation ng Canada, ano ba ang situation ng immigration ng Canada. Yeah, bago kayo mag-decide na pumunta dito. Yeah, meron nga yung kakilala namin, workmate ng wife ko, na under work permit sa warehouse sila. Nag-aalala sila kasi di natin alam kung marinyo sila or kasi yung hirap kung under work permit kayo. Yung iba naman give up yung ibang pumunta ng Canada galing ng ibang bansa, give up nila doon, akala nila mas maganda dito. Yeah, may mga ganong situation na isa lang talagang kailangan nyo gawin, pag-isipan nyo mabuti kung tama ba yung maging decision nyo kapag pumunta kayo ng Canada. Sa ngayon talaga mahirap, to tell you honestly. Yeah, so ako ay magko 4 years na rin dito, so nakita ko yung trend nung nangyayari sa Canada, so at ako naman ay aware dyan. Yeah, yun lang. At hopefully yung mga kababayan natin na nandito sa Canada, ipag-pray lang natin na sana magbago o mag-change again yung policy ng Canada sa ngayon. Hopefully mag-change and sana mabenepisyuhan yung mga kababayan natin na nag-work na dito, bigyan ng chance na ma-extend or mabigyan ng permanent residency dito. So yun lang. So ako ay nasa side nyo and I'm hoping, and let's hope na magkaroon ng magandang programa ang Canada para sa mga future ng Pilipino under work permit dito sa Canada sa ngayon. So yun. So yeah, sa ngayon, for the meantime, hintay tayo kung ano yung magiging ibang changes. Yeah, so anyway, so sana nakapagbigay ako ng magandang advice sa inyo ngayong araw. And then yeah, and see you on my next vlog, and paki-subscribe na lang po, and yeah, you're free to comment. Okay, anyway, bye.